Meron ng 2 minahan sa probinsya ng Nueva Vizcaya na balak pang dagdagan ng pangatlo sa bayan naman ng Dupax del Norte. Pero ngayon pa lang, mariin na itong tinututulan ng mga residente. Tensyonado ang sitwasyon sa Barangay Bitnong sa bayan ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya noong October 17. Ang serbisyo nyo ay para sa mga Pilipino. Sa itinayo kasing barikada ng mga residente para harangin ang mga empleyado ng isang mining company na nagsasagawa ng exploration sa kanilang bayan. Nagkagirian sa pagitan ng mga nagpoprotesta at ang mga pulis. Tatlo sa mga residente, dinakip at pinusasan pa. Ang punot dulo ng gulo, ang pagtutol ng mga tiga Dupax del Norte sa nakaambang operasyon ng Google Corporation sa kanilang bayan. Hindi pa man daw kasi nagsisimula ang pagmimina. Nararanasan na ng mga residente ang mga masamang epekto nito. Nang dahil kasi sa mga ginawang paghuhukay para pag-aralan ang potensyal ng kanilang lugar para maging minahan, ang mga dapat sana'y aanihing luya ng mga magsasaka. Ma'am, ayan. Sira na. Nalusaw. Oo nga. Nabulok na. Hindi na mapapakinabangan. Hindi na, ma'am. Ito ang maanghang na isyong kinakaharap ngayon ng mga magsasaka ng luya sa tinawag pa man ding Ginger Capital ng Pilipinas. Nitong Lunes, bumiyahe ako pa Nueva Vizcaya para siyasatin ang issue. Dito pa lang sa kalsada, may mga makikita ng tarpaulin na nagpapahayag ng protesta ng mga residente sa pagmimina. Exploration permit pa lang yung ibinigay sa isang British company. Wala pang minahan dito sa bayan ng Dupax del Norte. Pero ngayon pa lang, tumututol na ang ilang mga residente. Ayaw nila ng minahan sa kanilang bayan. Doon po tayo papunta ngayon sa lugar kung saan meron silang kilos protesta. Dito sa sitio Naruron, muling nagtipon-tipon ang mga residente. Bagnal daw yung ako. Kumusta kayo dito, ako? Ada brother tiyan madam, Ay, tagatoy kami wan. Dagiti inang tayo madam ni nga nakasagana nga talagang lumaban iti Wan. Kahit senior citizen po sila, handang lumaban po mga yan. Attorney, ano po mangyayari ngayong araw na to? Andi dito po kami ngayon dahil nga meron po kaming prepare na papeles, legal na papeles na pipirmahan ng mga naririto. May permit to explore na yung Google. Opo. So ang balak nyo, Ay, may petition. hinihingi namin na ito ay may i-withdraw Okay. yung permit dahil maraming violation si Google. Kasama rito ang tatlo sa mga magsasakang dinakip at pinusasan sa dispersal nitong October 17. Ikwento nyo nga ho, ano nangyari sa inyo nung nagprotesta ho kayo? Nasa gilid po ako, hinablot ako ng Google company po. Dinala ako nun sa maraming mga pulis po. Pandak yan si polis, yun naka-standby na polis. Di ako pinusasan. Ay, pinusasan ka. Apay ka no, yung bagada nga rason. No, guilty ko na da kwanti na din. Dito barikada. Nakaharap po kasi mga senior citizen. Dinidepensahan ko sila kasi habang umaabante yung mga pulis, sila yung naiipit. Kaya medyo nasa harap ako. Hinihinatak ako. Doon ako pinagtulungang hawak-hawakan. Parang pumalag pa naman po ako noon. Pero nung talagang napusasan na po ako, doon na po ako kumalma. Para ma-implement namin yung TRO, kailangan lang gumamit ng reasonable force para mapalis yung mga nagbabarikada doon po. Anong masasabi nyo sa ginawa sa inyo?
Habang kinakapanayam ko ang mga residente, Sana po ma-actionan po. May mga pumapasok na mga 4x4 na sa Wugol daw, nagdadala ng krudo para magamit daw nila sa pag-explore dun sa gusto nilang mga i-check na mga pwede nilang pagminahan. Alam nyo ba kung anong sabi nilang mamimina raw dyan? May iba-ibang gold daw eh. nagsimula ang problema ng mga tiga Dupax del Norte taong 2022 nung nagsumite ng Exploration Permit Application ang Wugol Corporation sa MGB o ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources. Ang target daw ritong minahin, ginto at tanso. Makalipas ang mahigit 3 taon, nitong August 2025, inilabas na ang exploration permit na nagpapahintulot sa kumpanya na mag-explore sa 5 mga barangay sa Dupax del Norte. Agad sinimulan ang exploration sa Sitio Kiyon sa Barangay Bitnong. Mula sa kinatatayuan ng aming team, makikita ang mga tolda sa isang bahagi ng kabundukan. Maririnig din ang tunog ng mga makina habang binubutas nila ang bundok. Sa kabilang bahagi naman, may mga nakatayo ring asul na tolda. Ayon sa mga residente, yon ang mga lugar na na-explore na raw ng Wugol. Sa proseso ng exploration, naguhukay at nagbubutas sa lupa para makakuha ng mga sample. Susuriin ito para malaman kung saang parte ng bundok mayaman sa mineral. Pero kahit mga hukay pa lang ang ginawa sa Sitio Kiyon, nagdulot na raw ito ng perwisyo sa mga taniman. Isa sa mga naapektuhan ang magsasakang si Tatay Gregorio. Luya ang itinatanim ni Tatay Gregorio, katulad ng maraming mga magsasaka rito. Wala na akong pagkunan ng punan, wala naman magpautang at ganitong hirap nga. Di balik ako mawalan ako ng kalabaw, basta may maitanim sana akong luya. Pero dahil sa isinagawa ritong exploration, karamihan sa mga aanihin sana niyang luya, Oh, ulok na. Pagka nangitim na ma'am yan, wala na. nabulok at nalusaw. Ito na, nanilaw na, hindi niya na lang inani kasi nasira na eh. Nasira na at pagka nagdilaw na ito ma'am, wala nang, hindi ko nalinisan at sayang rin lang ang pagod ko. Bulok naman. Oh. Ah, oo nga. May uut na. Nabulok Ayan. na. Ang epekto Hindi na niyan. mapapakinabangan. Hindi na ma'am. Ano nangyari po dito sa inyong taniman? Nagtabas po sila ng daan dyan, hindi naman lang pinaalam. Ngayon sinabi ko sa kanila, trespassing pa kayo, bakit hindi niyo pinaalam sa akin? Ano bang ginawa daw ho dito sa ano nilagay? Nagbutas dyan ma'am, linagyan ng yung ayodel na parang asin daw. Tapos yung kuryente, dinanan dyan sa gitna. Tuloy doon, nagbutas na naman sila dyan sa may tubigan ko. Ah, so sa ilalim ho nito may mga butas na ho. Maditik daw ma'am kung meron ginto sa ilalim. Tapos sabi niyo ho may pinadaan din ho sila mga kable ng kuryente? Meron ma'am, dito dumaan dyan sa gitna ma'am. Diretso doon. Could be possible na ang activities na yan yung nagkakos, especially with the salt. Ang salt kasi nakaka-affect siya sa absorption ng plants if nagiging saline yung water. 5 dekada nang nagsasaka si Tatay Gregorio. Ito na yung mina, ano masasabi niyo ho? Ay ayaw po namin sana para hindi masira itong kabuhayan namin ma'am. Ay paano yung mga anak ko, mga apo ko. Sa dami ng anak ko talaga kulang pa ito, anay pamana ko sa kanila. Sa Humonhon, ganito rin yung problema doon. Yung kalamansi naman doon, yung pinoprotektahan nilang, pangunahin nilang produkto. Dito naman sa Dupax del Norte, luya. So parang laging laban ito ng mga maliliit, laban sa mga malalaki. Dahil sa pagkasira ng kanyang mga pananim, humihingi ngayon siya ng danyos mula sa Wugol. Pinabayad ko. Halos nangyak-yak na ako doon sa opisyan nila, maawa naman kayo. Biniyari din ng 90. Ang hinaing ni Tatay Gregorio at ng iba pang mga residente, walang konsultasyon sa kanila bago inilabas ang exploration permit ng Wugol Corporation. Nag-consult ho ba kayo nung kumpanya? Wala. Kwento po ni attorney, ang claim ng kumpanya ng Wugol,
nagpa-consult naman daw sila, nag-comply daw sila doon. Wala pong nangyaring genuine consultation, madam, kasi nga po, ang ginawa nila, halimbawa po dito mismo sa Porokyon na ito, nagkaroon ng presentation, magpe-present lang yung kumpanya, pero nung kakain na po sila, kumuha sila ng listahan daw ng mga kakain. Pero yun na yung ginamit nila. Panlilin lang yan kasi walang actual, genuine public consultation po na nangyari talaga. Isa sa mga pumirma sa di umano attendance sheet ang magsasakang si Rodolfo. Ma'am, naghikayat sila ng maraming tao na sabi nila may watwatan daw sa barangay hall. Watwatan at pakanda. At magpakain. oo. Pinapirma kami para alam nila yung papakainin nila. Yun pala ang gagawin nilang consultation. Bakit ho ayaw nyo ng minahan dito sa inyong Ay lugar? ma'am, marami akong napuntahang mina, nagtrabaho ako, hindi man umasinso ang buhay ko. Saan na ho ba kayo nagtrabaho? Nakarating ako ng Zamboanga ma'am, nakarating ako ng Surigao, nakarating ako ng Butuan, nakarating ako sa Bulacan. Minero Oo, ma'am. din ho kayo. Nagdra-drive po ako ng mga equipo ma'am. O, tas- Nag-operate ako. Sa nakita nung hunin nyo dun sa mga lugar na yon, Wala mang nangyari kasi kawawa yung mga iniwan namin doon. Kasi nagiba na ang bundok nila. kaya ayaw nyo rin ho mangyari Ayaw dito. namin dito ma'am kasi ang kabuhayan namin dito masisira. Inform dapat yung komunidad. Kung na-violate ito, they can ask for the revocation ng mining exploration permit, administrative. Pwede mong maging ground din na mag-file ka ng kaso sa korte para ipatigil yung ongoing project. At hindi lang daw kulang sa konsultasyon ng mga residente. Anong basis po ninyo for the petition? Paglabag doon sa implementing rules ng Philippine Mining Act, doon sa Local Government Code of 1991. Yun lang po ba yung violation nila? Isa pa pong Consultation? violation nila, nagputol sila ng kahoy dito pa sa lugar, dito sa Kion, nang wala pong permit sa DNR. Kung sa bayan ng Dupax del Norte, hinaharang ang pagpasok ng minahan, sa ilang karatig bayan, meron ng 2 large-scale mining na ilang taon nang nag-ooperate. Sa Barangay Runruno sa bayan ng Quezon, naroon ang FCF Minerals Corporation. Pinahintulutan nilang aming team na ikutin ang kanilang mining site kasama ang ilan nilang tauhan. Ang minimina nila rito, ginto at molybdenum, chemical element na inihahalo sa bakal para mas maging matibay at hindi agad kalawangin. October 2009 daw nung nabigyan ng FTAA o ng Financial or Technical Assistance Agreement ng MGB ang FCF Minerals. Ang sakop ng kasunduan, mahigit 3,000 hectares sa Barangay Runruno. 2016 naman nung nag-operate ang kanilang open pit mining. At mula raw nung nagsimula ito, malaki ang ipinagbago ng lugar. Mula 2009, ang bundok nahukay, napatag at nakalbo. Or progressive rehabilitation. So first po, yung una ay yung slope stability or slope stabilization. Pangalawa po ay yung planting ng mga fast-growing trees. Yun po yung una naming mga tinatanim. So this serves umbrella tree po. Total rehabilitated na po namin is nasa 72 hectares na po. Sa pagsisiyasat ng aming team, na lamang ang FCF Minerals, subsidiary ng kumpanyang Metals Exploration PLC na nakabase sa United Kingdom. Sa isang pahayag, nilinaw ng FCF Minerals ang ugnayan nila sa Wugel Corporation at kung magiging expansion ba ito ng minahan. Ang FCF Minerals Corporation at Wugel Corporation ay mga affiliate companies sa ilalim ng iisang grupo. Sa kasalukuyan, ang aktibidad ng Wugel Corporation sa Dupax del Norte ay exploration lamang. Dito naman sa Barangay Didipio sa bayan ng Kasibu, nag-ooperate ang Oceana Gold, ang kanilang minimina, ginto at tanso. Ayon sa nakalap na dokumento ng aming programa, taong 1994 pa raw nag-ooperate rito ang Oceana Gold sa ilalim pa ng Administrasyong Ramos na ang tawag noon Climax Arimco Mining Corporation.
Pero ang kanilang kasunduan, napaso na raw noong June 2019, ni-renew July 2021 sa ilalim na ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tuloy ang kanilang operasyon hanggang ngayon. Katulad ng FCF Minerals, malawak rin ang lupa at kabundukang sakop ng Oceana Gold. Sa drone footage na ito, makikita ang lawak at lalim ng hinukay na pit mine, bagay na nakaapekto na raw sa maraming residente, katulad ng magsasakang si Angelina. Yung tubig namin parang lumalabas ang may puti-puti at saka namamantika yung tubig. Tapos yung inumin namin parang iba ang lasa. Hindi na kami nakapagtanim ng palaya kasi walang tubig. Kung wala kami namang pagtrabahuan, talagang utang talaga. Sa ipinadalang pahayag ng Oceana Gold, sinabi nilang nananatili silang tapat sa bukas na komunikasyon, sa ligtas at responsableng pagmimina, at sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanilang host at mga karating na komunidad para raw matiyak ang sama-samang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Ang ganitong nangyayari ang gusto sanang iwasan ng mga tiga Dupax del Norte. Kaya nagbarikada sila. Hinarang ang mga sasakyan at empleyado ng WUGL na labas-masok sa sitio Kion. Gayunman, nag-apply ng TRO o ng Temporary Restraining Order ang WUGL sa korte. Sa inilabas na TRO ng Regional Trial Court Branch 30 ng Bambang, pinigilan ang mga residente na maglagay o gumawa ng harang sa mga daan papunta sa exploration sites. Bagay na nagresulta sa girian at dispersal nitong October 17. Hanggang October 30 lang kasi yung permit. yung TRO. Pagka wala pang na-release na preliminary injunction yan, pwede na silang magbarikada ulit. Kaya ho sila nandito ngayon dahil inihahanda na namin yung aming petition para sila ay pumirma. We strongly stand against the mining. Ang simbahan po nakikinig po sa hinaing ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na mga farmers. Ito po ay isang napakalaking issue na kung saan ang ating mga kababayan ay mas lalong maghihirap dahil po mawawala sa kanila ang kanilang kabuhayan. Sinasabi ho nila meron naman daw mga responsible miners. Di po kami naniniwala sa responsible mining. Alam din po natin na kapag po nasira po yung kabundukan, hindi na po natin may babalik sa dati. The Vice Mayor and the members of the Sangguniang Bayan, pumayag sila na pumirma doon sa petition for cancellation of exploration permit ni WUGL na ifa-file nila yan doon sa MGB sa Manila. Except the Mayor. Hindi po namin kailangan ng mina dito sa bayan ng Dupax del Norte. Ang masasabi ko po ay marami lang po ang hindi nakakaintindi sa mga actions namin bilang municipal officials. Yung pagbisita ng WUGL sa bayan namin is hindi naman po illegal. Pinapalabas po ng ibang tao na dahil po sa certification na yun na-approve yung exploration permit. Kaya ko po ginawa yun ay meron naman pong nangyaring meeting doon sa Sangguniang Bayan. Kaya I certify it nangyari. Ayaw namin na mamimina yung aming lupa. So that's why I filed the House Bill for the expansion and protection of the watershed. Kasi that area, hindi pa covered ng watershed yan. Kinuha na rin namin ang panig ng WUGL Corporation sa pamagitan ng affiliate nito na FCF Minerals, pero hindi sila nagpaunlak ng on-cam interview. Gayunman, naglabas sila ng statement. Ang paratang na nalinlang ang mga barangay representatives at ginamit ang attendance sheets bilang pahintulot para sa aplikasyon ay hindi totoo. Attendance sheets when used serve only as records of presence in meetings or IECs, not as consent or legal endorsements. Sinagot din ng WUGL ang aligasyon ng anti-mining group na walang nangyaring konsultasyon bago inilabas ang exploration permit. Taliwas ito sa katotohanan. Bahagi ng aming naisumiting requirements sa MGB Regional Office ang mga Certificate of Consultation mula sa Sangguniang Bayan ng Dupax del Norte at 4 na barangay na sakop ng proposed area bilang pre-approval requirements. Sinubukan din naming kunan ng pahayag ang DENR MGB at sa isang statement,
Sinabi nilang hindi nararapat sa ngayon ang agarang pagsuspinde sa mga aktibidad ng exploration dahil hindi raw napatunayan ang mga aligasyon ng malawakang pagputol ng puno at panghimasok sa mga lupain doon. Samantala, ayon sa datos, mula 2021 hanggang 2023, hindi umabot sa 1% ang kontribusyon ng pagmimina sa GDP o Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi malaki ang nakukuhang benepisyo mula sa pagmimina. Kaya ang tanong, sa pangkalahatan, nababalanse nga ba ng mga minahan ang naidudulot nilang pagkasira sa kalikasan? Ang magbe-benefit lang nito actually ay yung proponent ng project o yung korporasyon na nagtutulak nito. Paano magkakaroon ng responsible mining kung ang impact mo both socio-economic at sa human rights at maging sa kapaligiran talagang malaki. Sa pagmimina, ayaw ko talaga at masisira itong kabuhayan namin dito. Saan kami pupunta? Kutkutin man sa ilalim, mawalan kami ng tubig. Maski titira kami dito sa ibabaw, ay kung gumuho yan, di malilibing kami ng buhay. Kailangan bang mawasak ang mga kabuhayan at kalikasan alang-alang sa pag-unlad? Oh, ito na ang tunay ginto. Oh, kahit di ka na magmina. Oh, ano talagang ginto? Kapag naubos ang lupa at nalaso ng tubig, paano na ang kinabukasan? Palangga ko ikaw, Apo. Palangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung ano nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.